Sabi ni Kristo, mandatory, you must be born again. Born again. Oh. Ayun, ay napamatay. You must be born again. Wala siyang sinabing you must be a Catholic. Bago natin si Berjando, si Mina kasi nawala yung kapatid natin. Bago natin tawagin na ko lang muna to si Bro Aris, bro. Saglit lang bro kasi may problema to eh. Bro Aris, Aris? ka muna Bro Aris. Si Bro Aris? Oh, wait lang. Saglit lang to. Uy, Bro Aris? ba't may problema? Ewan ko nga sa kanya eh. Wait lang. Kay Bro Aris? Buti pumasok siya ngayon. Hello, Bro Aris. Yes po. Good evening, Bro Aris. Yes po. Yes, ano bang problema mo? Ba't parang mga message mo sa akin parang baka sabi niya kasi sa akin baka babalik na lang siya sa pagka-born again. Ba't mo nasabi yun, Bro Aris? Wala naman po kasi parang nag-a-adjust ako. Sa parang Nagro-rosary ka ba? Di ba sabi ko sa'yo mag-rosary ka? Kasi atakihin ka talaga bro ng mga evil spirits. Atakihin ka talaga kasi hindi ka pa fully nag sa simbahan eh. Hindi pa fully yung nakita ko sa'yo, hindi pa fully yung yung conversion mo. Ang dami mo pang natanggap na mga side comments galing doon sa mga dati mong kasama. Kaya nga sabi ko, wag mo na silang bansinin, wag mo na silang pakinggan kasi magkukos sa'yo yun ng kalituhan. Saka karanasan ko yan dati, brother, Aris. Nung ako'y umalis sa Seventh-day Adventist, parang floating pa rin ako. Actually, alam ni Brother Tata Rosalian, floating ako. Hindi pa ako masyadong convinced sa aral ng Katoliko. Pero the more na inaatake siya, the more na pinag-aaralan ko, nakikita ko kung anong diferensya ng mga atake nila. Kaya mas lalo kong tumibay. So, ano naging problema mo ba, Aris? Palakasin mo si Bro Aris Bujando kasi nag-message pa naman sa akin wala daw nagagabay sa kanya. Bro, alam mo, hindi naman din pwede bro na araw-arawin ka namin hindi naman ganun kasi ang importante doon nakabalik ka na sa simbahan, ikaw ang magpalago ng faith mo. Kami andito lang kami pag may mga tanong ka pwede ka naming sagutin. Hindi pwede bro na siyempre kami mga pamilyado rin kami, may mga trabaho kami bro. Alam nga naman bigyan ka talaga namin ng araw-araw na hindi naman ganoon, no? Kasi parehas tayong parehas tayong may mga gawain. Yes bro Jando. Siya ba mayroon siyang mga tanong sa sa pagiging Katoliko? Mayroon ba siyang mga tanong pa? Yun nga hindi ko alam kasi every time nagtatanong siya sa akin, sinasagot ko naman. Nagulat na lang ako kaninang umaga, nakita ko yung mga message niya. Ano yung mga mo bro? Babalik na lang siya. Babalik na lang, baka daw babalik siya sa pagkabulang. Sabi ko, ba't ganun ang nasa isip mo? Akala ko ba fully ka na? Ito. Nagpabinyag ka na Pag bumalik ka bro, para tinalikuran mo si Kristo. Bakit? nga po nasa isip ko. Nung nasa born again ka, alam naman natin na noong taong 1800 wala pa talagang born again. Alam natin 'yon. Kasi ang born again sinimulan niya ni Charles Parham noong 1902. So before 1902 wala pa yung born again Christian na 'yan. Ngayon, yung Roman Catholic na kung saan ka nasa Katoliko ngayon, wala pa yung 1521, hindi pa nakarating si Magellan sa Pilipinas, may Roman Catholic Church na. Pagdating ni Magellan sa Pilipinas, wala pang born again Christian nun. Sabihin, talagang bagong sulpot lang yan. At ngayon, natuklasan naman natin, biblically, ang iglesia sinimulan sa Jerusalem. Ang born again, hindi nagsimula sa Jerusalem. Ang born again, nagsimula sa United States. Ang Roman Catholic Church nagsimula sa Jerusalem. Ayon sa The New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kung sinabing, ito, parinig ko sa iyo yung Alin po? Yung kay Eliseo Soriano, narinig mo na yon? Alin po?
yung sinabi ni Elisoriano na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago? Hindi pa po. Oh. Mas maganda na iparinig ko yung yung Yes, sinabi iparinig ni mo Elisoriano. Sis Mina, wait lang Sis Mina, saglit lang, ayusin ko muna to si Oo. Brother Aris kasi bagong balik to tapos biglang inatake na naman to ng masamang espiritu kasi may pumasok na namang mali sa isip niya. So, hilutin muna natin to si Brother Aris saglit. Oh. Saan, ito, ipaparinig ko lang yung yung mga pinagsasabi ni Elisoriano nung Shaikwan. Yung sabi niya rito, kunin ko muna yung sinabi niya doon sa sa aklat ni Apostol 1. Wait lang Ito. Minsan, binanggit niya sa kanya katalakayan na atheist yung patungkol sa aklat ni Apostol 1. Ito ang sinabi ni Eliseo Soriano. Lang parinig ko to. Meron tayong mga records ng napakatatandang record sa mundo. Ito yung sinasabi ko. A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies existed in the year 120 to 150 CE. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Kung hawak natin yan sa mundo, humanity has the record. Yan, sinasabi niya dyan na ang aklat ni Apostol Juan, humigit kumulang 2,000 taon na ang edad. So, maliwanag yon. So, ngayon, yun naman kay Apostol Pablo. Kay Apostol Pablo naman tayo, Kung kailan ba nagsulat si Apostol Pablo ng kanyang sulat na wala yung kay Apostol Pablo, Ito, so Apostol Juan, 2,000, wait lang, ilang ko rito, 2,000. Ito. Kay Apostol Juan, nagsulat siya 2,000 years ago. Ang true church, yung true church, kailan nagsimula ang true church? Ito. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? Oh, yan. Ayun sa kanya dyan, ang true church nagsimula 2,000 years ago. Si Apostol Juan nagsulat 2,000 years ago. Ang Katoliko, kailan nagsimula? Elisoriano, ito. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Yan. Hindi pa tao siya, yung itinatagang Katoliko, 2,000 years ago. Nandun na. Ang true church nagsimula 2,000 years ago. Ang tanong, way back 2,000 years ago, meron bang ibang iglesia? Ayan na, meron bang ibang iglesia? Ang natin sinasabi ng the new Young Student Learning Encyclopedia. Way back 2,000 years ago, meron bang ibang iglesia? Ito sabi. Yan. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Isang relihiyon lang. Alam ko hindi born again yan. Bakit? Dahil wala silang maituro kung sino ang head pastor nila noong taong 200, noong taong 300, noong taong 400, noong taong 500, wala sila nun. They don't exist sa mga panahong yan. Katunayan, walang ginawa ang born again para maging libro ang Biblia. Correct. Wala sila nung panahong yun. Walang contribution. Wala talaga at all. Wala sila nung panahong yun. Sila ba ang nag-compile? No. Sila ba ang pumili ng mga aklat para gawing New Testament? 27 books? No. Wala sila nun. Sila ba ang naglagay ng verse? No. Sila ba naglagay ng chapter? No. Sila ba nag-translate? No. Ano ginawa nila? Bumili lang. Bakit? May Biblia na nung lumabas sila.
Sinong gumawa nun? Katoliko. Catholic. So, paano magiging true church ang born again? Ang hirap ngayon dito, Brother Aris, babalik ka sa alam mong mali. Correct. Ba't ka babalik sa alam mong mali? Nagulahaman nga ako sa kanya kasi bakit yun ang minessage niya sa akin. Na kapatid Naris, siguro, nafe-feel mo na parang mag-isa ka lang, no? Ay, Yun ang nakita ko sa naranasan ko yan, Brother John Ray. Yes, Naranasan yung feel ko sa yan. kanya, Bro Jando, na parang walang sa bagay, kasi hindi nga naman natin siya araw-araw kasi nga may mga gawain tayo. Hindi naman po pwede na i-focus ko lahat ng ang buhay ko sa iyo, Bro At Aris. saka ito, Brother John Ray. Nandito ka na sa simbahan, you must to grow, no? Si Panginoong Jesucristo, bro, nung iniwanan siya ng kanyang mga alagad, hindi siya nawala ng pag-asa. At No? saka ito, Nasa Brother John panahon Ray. tayo ng pagninilay ngayon, bro, nasa Holy Week tayo. Ngayon, pag naka-feel ka ng ganyan, kaya nga sabi ko sa iyo, pray the Holy Rosary. Kasi ang nagbibigay sa iyo ng ganyang uri ng feelings, ang kalaban natin, binibigyan kanya ng doubt, binibigyan kanya ng mga katanungan. Tingnan mo, yung mga nag-akay sa iyo pabalik dyan. Tingnan mo, hindi ka naman nila tinutulungan, wala yan, bumalik ka na. Ganun yun. So, kailangan labanan mo yan. Kami, nandito na kami, bro. Tulong kami sa'yo. Paliwanagan ka kung may mga tanong ka. Hanggang dun lang. Hindi naman pa pwede, bro, na lahat buong buhay namin iukol namin sa'yo, no? Ang daming tao na kailangan nating maakay. So, ikaw, you need to learn your faith. At saka, Na ikaw Brother mismo. John Ray. Yes, bro, Nung Jando. nung ako'y nagkatoliko, alam mo anong nangyari doon? Talagang minalas Yeah, ako, bro, bro. kwentuhan mo siya dun sa sa yung experience mo, bro. Talagang minalas ako, bro. Yung shota kong sabadista, iniwalayan ako. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya sa akin, hindi ko matanggap na ang lalaking mahal ko, hindi ko kasabay sa araw ng pagsamba ko. Alam mo, kahit mahirap na desisyon yun, ha? Aray. Para sa akin, bro, Aris, mahirap na desisyon para sa akin yun. Kasi mahal na mahal ko yung babae. Mahirap para sa akin yun na ako iiwan kasi ako'y nagkatoliko. Mahal na mahal ko yun, no? Ang tawagan nga namin doon, De. Oh. Ay. Yung aming mga greetings, Guaide, Te Amo. Sobrang sweet namin. Alam sa totoo lang ha, being honest lang ha. Wala pa akong nakatagpong babaeng gaya nun. With all honesty. Sabihin pa natin na, totoo bro. Oh, kasi iba ang attitude ng wife ko ngayon sa kanya before. So, hindi ko siya Pwede umiyak. So hindi ko siya maihalin tulad, no? Ngayon eto bro, Iiyak na yan. napakasakit sa akin. Tapos kinantahan pa niya ako kasi magaling gumitara 'yon eh. Kinantahan pa niya ako, no? Ano yung kinanta niya? Nakalimutan ko kinanta niya, hindi ko Muling masabi ibalik yung ang pag-ibig. So, ang nangyari hindi, English yun eh. Mukhang follow your heart ba yun? So, ang nangyari, bro, iniwanan niya ako. Ang sakit, grabe. Oh, totoo ha? Iniwanan niya ako, hiniwalayan niya ako, ang sakit, grabe. Yung pinsan kong si Wide, ano pinito ni Wide? Yung pinsan kong si Wide, siya yung para bang tigpakalma ko. Isang buwan ako naghirap nun. Kasi ang sabi niya, ayaw niya na ang mahal niya hindi niya makasama sa pagsamba. Alam mo ibig sabihin nun? Ano po? Bumalik ako sa pagiging SDA ko para hindi kami magkahiwalay. Pero kahit masakit, mahirap na desisyon to. Kahit masakit para sa akin na ako hiwalayan niya, wala akong magawa. Tinanggap ko yun. Bakit mo dyan? Bakit? At take note, Bakit wala ka magawa na hindi siya pwede balikan? Bakit? kasi pag bumalik ako doon, nabasa ko na yung sinasabi sa aklat namin na ang mga sabadista yudyuro nga doon sa impyerno. Nabasa ko na yon. Tapos nalaman ko na rin bro, magmabait man ako o maging masama man ako, ang founder ng STA, Ellen G. White pa rin. So walang pagbabago.
Sa Katoliko naman, sa Katoliko may mababait, may mga masusungit, may mga kuripot, may masasama, may mga masunurin, pero ang founders, Jesus Christ pa rin. Jesus Christ. Oh, ngayon, ano nangyari? Kahit masakit sa loob ko, hinayaan ko na lang, let the water flow. Hindi ako, hindi ako ginabayan ni na Brother Tata anon. Ha? Hindi ako ginabayan ni na Brother Tata anon. Hindi nila ako inakin nung panahong yon ni Brother Wendell. Wala. Ang sa akin lang, anong ginawa ko? Gumawa ko ng ibang paraan, ma-divert yung ano ko na mawala sa isip ko yung nangyari sa aking sakit. Kasi hindi ko na talaga kaya pang sikmurain na bumalik sa Seventh-day Adventist gayong alam ko na si Ellen G. White lang ang founder niyan. Founder. Oh, ngayon ikaw bro, babalik ka sa born again. Paano ngayon niya? Parang iniwan mo, basahin natin yung yung sinasabi doon sa Doon. Hebreo 6:4. Nabasa na ba niya ito? Yan, basa mo. Oh. Ito ha? Hebreo 6:4, ang sabi ganito bro, basahin ko ha. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, naliwanagan ka na. Ang founder ng Katoliko si Kristo. Yung ating history talagang yun ang totoo. Oh. Tapos ang born again, hindi niya tatag ni Kristo, katunayan wala silang maipakita kung nasaan ang kanilang simbahan noong taong 300, wala silang maipakita niyan. Dati naliwanagan na sila. Naliwanagan ka na. Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa tumatanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, ito, banta to. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa cross at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Tinan mo bro, papaalala ko lang sa iyo, ano? Kung Amen. ikaw ay nasa born again, ang ginagawa mo, tira ng tira sa Katoliko. Katoliko, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Nasaan ng dokumento? Walang may pakita. Legit daw. Ha? Legit nga. Oh, kasi ganyan ka rin dati. Oh. Tapos yung tights nila. O kasi ako bro, dati yung atake ng born again sa sa Katoliko, atake ko rin yan dati. Oh, sinasabi nila na ang Katoliko daw sumasamba daw sa Diyos-Diyusan. Tanong ko naman, sino yung Diyos-Diyusan ng Katoliko? Sige, magbigay nga kayo. Yung kasama ko pa tinanong ko, meron ba tayong ebidensya rito na inaamin ng Katoliko na si San Antonio de Padua ay kanilang Diyos? Sabi, ang sabi nila, sinasamba nila si San Antonio de Padua. Opo. Sinasamba. So, pag sinasamba, Diyos na. O, Diyos na natural, sinasamba, Diyos na eh. Eh, kaso, natuklasan ko, sa Katoliko pala, hindi pala isa lang ang meaning ng pagsamba. Correct. Hindi pala isa. Kapag ibang sekta nag-interpret sa kanila, isa lang ang meaning ng pagsamba. Adoration lang. So, wala silang alam sa veneration, kaya hindi nila may paliwanag yung ginawa ni Haring Nabucodonosor na sinamba si Daniel. Sabihin na lang nila, mali ang ginawa ni Daniel. Sinong Bible scholar naman nagsabi nagkamali si Nabucodonosor doon? Wala. Correct. Ngayon, yung debate ni Father Darwin at saka ni Archie Añedes, born again preacher. Tinanong ang tema, patutunayan ni Archie Añedes na ang mga rebulto ng Katoliko, na Romano Katoliko ay mga Diyos-Diyusan ayon sa Biblia. Eh, hinanapan siya. Sabi mo, turo namin na Diyos-Diyusan namin mga rebulto. Andito yung mga dokumento namin, yung CCC, Fundamental of the Catholic Dogma. Ito yung aming mga dokumento. Saan mo dyan nabasa na tinuro namin dyan na Diyos-Diyosan namin ang aming mga rebulto? Ang sabi ni Archie Añedes, wala dyan! Hindi mo mabasa dyan. Ibig sabihin, wala nga kaming turo. Nasa Biblia. O sige, saang talata sa Biblia na tinuturo ng Katoliko na Diyos-Diyosan namin ng rebulto? Sabi niya, Habakuk 2:18. Bakit? May Katoliko na ba nun? Habakuk. Oh, nakita mo? Ay, hindi pa. Hindi pa paano. So, iba-iba sila ng interpret. Yung iba namang born again, nagsabi naman, alam nyo, ang umimbento ng sign of the cross,
yung mga mga kalaban ni Kristo. Bakit? Noon daw si Kristo daw ipapako na sa cross, nasigawan yung mga tao. Ipako siya sa cross, ipako sa cross. Yung iba naman na hindi na marinig na sobrang layo, ang ginawa nila, nag-sign of the cross. Tinuro ba yan sa'yo, bro? Hindi. Ay, hindi tinuro sa'yo. Tinuro sa amin yan. Nag-sign of the cross daw yung nasa malayo. Tapos sabi ko naman, kay Brother Jimmy ng Victory Temple. Victory Temple, born again yan. Sabi ko sa kanya, saan mo narinig yung kwentong yan? Sabi niya, sa aking lola. Sa lola mo? Ba't yung isa nakaharap ko doon sa Cebu, ganyan din ang kwento. Ibig sabihin mo, makakilala yung lola mo at siya. Hindi na makasagot si Brother Jimmy doon. Ano niya? Ang hilig umimbento ng mga turo. Tingnan mo. Sabi nila, dinidyoso natin ng mga revolto, pero di nila may paliwanag yung CCC 2132 na ang sinasabi doon, saan yan? Ano sinasabi sa 2132? The veneration paid the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Due to God alone. And not the adoration pala. Ba't nyo kami pinagbibintangan na nag-a-adoration kami and not the adoration pala? Anong sinabi ng mga born again dyan, na kaibigan ko? Alam mo? Nakalagay nga dyan. Pero di naman kayo sumusunod. Ano di sumusunod? Aral namin yan. Ito pa. Meron pang turo. Sabi ni Kristo, mandatory, you must be born again. Born again. Ayun. Ay napamatay. You must be born again. Wala siyang sinabing you must be a Catholic. You must be a Seventh-day Adventist. Ayun yung pamatay. Ayun yung pamatay ng born Tamo? again sa amin. Ngayon, ang tanong, yung sinabi ba na you must be born again? Ibig sabihin ba nun, sumanib ka sa born again Christian? Mali. Kaya, pinaglolo ko, sabi nila, alam nyo mga kapatid, hindi na kailangan ng relihiyon. Kailangan lang relasyon. Bakit? Bisa sinubukan ko yung born again dati, nung ako'y sinabihan nilang ganyan. Alam mo, brother, hindi kailangan ng relihiyon. Kailangan relasyon. Sabi ko naman, saan mo nabasa na hindi kailangan ng relihiyon? Sa Biblia mismo, hindi kailangan ng relihiyon eh. Talaga? Babasa ko talata. Sa bahay to ng asawa ko nangyari ha. Sa bahay ng asawa ko. Yung nanay kasi ng asawa ko, born again. Tapos yung mga kabarkada niyang mga born again pumunta doon, pinabasa ko ito. 1:27 ng Santiago. Pakibasa nga, lakasan mo nga. Ang Sabi niyo dalisay dyan. na rayon. Ang Walang dalisay. Brad, meron ka ba ibang Ang Biblia dyan? dalisay na rayon ay walang doon sa harapan ng Diyos. Brad, meron ka bang Tama. ibang dyan? Meron ka bang ibang Biblia dyan? Di, basahin mo, Brad. Iparinig mo sa akin, lakasan mo. Sabi mo kasi, hindi nagtuturo ang Biblia ng relihiyon. Pakibasa nga. Alam mo nung nangyari, hindi na niya binasa. Ang ginawa ko, hindi ba totoo na nandyan sa harap mong talata ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama? Ito, di ba may dalisay na relihiyon? Sabi niya, Yes, po. Tanong, yung dalisay na relihiyon, mahalaga o hindi mahalaga? Alam mo, nung Mahalaga. nangyari, nagpulasan silang lahat, ang dami nila umalis. Tapos yung isa, sa bahay ng asawa ko yun ang nangyari. Nagkataon kasi nandoon ako eh. So, silang lahat nagsipulasan ng mabasa yan. Sabi nila kasi hindi mahalaga relihiyon. But itong dalisay na relihiyon, mahalaga to Yun. hindi. Na booking Mahalaga. umalis. Ito panturo nila bro. Ito ha. Dagdagan pa natin para talagang makumpleto ka. Kung paano sila sige, magturo. Roma 3:10. Ginagamit nila ito eh. Yan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Alam mo yan? Yan. Yan. Sa paliwanag Ay, nyo, tapos- kasama kayo dyan o hindi? Kasama. Kasama. Kung sabihin ko sa iyo, hindi, kung sabihin ko sa iyo na kami sa Puto por Pondo hindi kasama dyan, anong reaction mo?
Siyempre unfair. Unfair. Uh, O sige, ganito. Anong ginawa ko doon sa sa mga born again sa bahay? Tinatanong ko sila, ano po? kasali ba kayo dyan? Sabi nila, kasali kami. Walang bawian. Walang bawian. Oo. Tuloy kong babasa ha. Tuloy kong basa. Gaya ng nasusulat, Sulat. walang matuwid. Wala Wala kahit isa. kahit isa. Tuloy. Walang nakatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Humahanap sa Diyos. Yan ba ginagawa mo? Walang humahanap sa Diyos. Kasali ka ba dyan? Kasama po. Kasama ka dyan, bro? Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Kasama ka dyan? Hindi po. Ayan, nag-deny ka na. Kanina, inamin mo kasama ka. Tuloy natin. Silang lahat ay nagsilihis. Kasama ka doon. Kasama ka doon, nagsilihis? Oo, dati. Nagsilihis ka rin. Sige. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Kasama ka doon? Yes. Walang gumagawa ng mabuti. Kasama ka ron? Hindi. Ba't ka na naman nag-deny? Wala. Wala. Wala Oh, gumagawa wala. ng mabuti. Tinuloy ko lang kasi pag sila nagbasa, out of context. Ito, wait lang i-check ko muna yung ni Brother GC kasi kinukuha na. Okay. Ayan, so, ano nangyari? Tuloy natin ha. Ito, karugtol to, tinuloy ko lang yung basa Tinuloy ko lang yung basa. Kasi kapag sila nagbasa, ina-out of context nila. Tuloy. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Nakasama kayo? Ating Tagalogin, magandang balita para mas maintindihan. 13. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang. Kasama ka dyan, bro? Hindi. Hindi. Pero inamin nila nung una, kasama sila, di ba? Tuloy. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Kasama ka? Hindi. Hindi. Pero inamin nila, kasama sila. Tuloy. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Kasama ka? Hindi. Hindi na. Di ba? Nag-iba yung takbo ng sagot mo. Kanina, inamin mo, kabilang ka. Unfair pag sinabi kong hindi kami kabilang. 16. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Kasama ka? Hindi. Hindi pa rin. 17. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Kasama ka? Hindi nila alam. Hindi. Hindi pa rin, ano? Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Kasama ka? Ay, hindi ako kasama dyan. Ha? Hindi siya kasama dyan. Kasama ka rito? Hindi sila marunong matakot sa Diyos? Kasama, hindi kasama. Kasama. Hindi ako kasama dyan. Hindi kasama. Pero Alam mo ba na marunong ang matakot. binasa ko from Romans chapter 3 verse 11 hanggang 18 ay karugtong ito ng 3:10 na kung saan sa 3:10 inamin mong kasama ka ayon sa turo nila. Sa madaling salita, ang mga born again hindi nakakaunawa ng Biblia. Tapos babalikan mo? Nga sabi ni Pastor, nga sabi ni Pastor Jan yung sa 3:10. Ayan. Si Virgin Mary, hindi daw ano. Hindi. Ito sabi ni Father Rich Monilo bago siya pinatay. Sabi ni Father Rich Monilo, sa pagtuturo ng Biblia, kailangan maibigay mo yung tamang sentido. Dahil pag nagkamali ka, maiimpyerno lahat ng pinangaralan mo. At malaki ang pananagutan mo sa Diyos niyan. Dito pa lang kitang-kita ang pagkakamali ng turo ng pastor ninyo, babalikan mo pa rin. Ha? Hindi na po. Huwag ka nang bumalik, bro. Tiyak. Naku, wala kang ligtas dyan pag bumalik ka. Sabi nila, hindi kailangan ng reliyon. Hindi pala kailangan ng reliyon. So, hindi na ako kailangan lumipat sa reliyon ninyo kasi hindi pala nakapaglitas sa reliyon. Sabi niya, ay hindi. Punta ka na lang sa amin kasi meron kami snacks doon. Ay, snacks. Ay, niya pamatay. Pamatay namin sa born again. Ayun, pamatay nila yung Bro snacks. Aris,
Bro Aris, no, siguro nasanay ka lang siguro, bro, dahil dyan sa pag born again kasi, pag may akay sila, talagang inaalagaan nila yan para hindi mawala. Doon ka siguro nasanay ka sa ganun. Kaya, wag mong dalhin yung pag-iisip na yun doon, bro, kasi ang Katoliko, bro, dapat, hindi dahil sa kung ano pinakita sa iyo ng tao. Kung ano yung, ano mo talaga, paano ka na-connect kay God. Yun dapat ang pagtuunan mo ng pansin kung paano mo siya mas maunawaan pa ngayon yung faith mo na niyakap mong muli kasi iniwanan mo na to dati tapos binalikan mo na ngayon. So mag-ano ka deeper pa. Sisid ka pa ng malalim. Hindi dahil sa kiniklingi ka namin. No, sabi nga ng Panginoong Jesucristo kay Magdalena stop clinging to me, no? O muna akong yung nakita siyang muli, nung muli siyang nabuhay, hinahanap nila si Jesus kasi nga nawala doon, tapos naiwan si Magdalena doon, nagpakita sa kanyang Panginoong Jesucristo, napakaklingin niya, halos ayaw na niyang bitawan ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Stop clinging to me. No, huwag ka masyadong clingy. Kasi, ikaw mismo maunawaan mo dapat, bro, na ang yung paglapit sa Diyos ay hindi ba yung dahil lang sa dati mong nakagawian na talagang ibinigay yung gusto mo, yung para sumaya ka, hindi ganun. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, sabi ng Panginoong Jesucristo, pasyahin ang yung krus. Yan ang diwa ng isang Kristiyano, kapatid. Hindi yung palagi kang masaya dahil andyan sila yung mga nag-akay sa'yo, talagang pinapasaya ka. Hindi ganun dahil sa ating Panginoong Jesucristo, baliktad. No, baliktad. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. No, 16:23 ng Mateo, 24. No? Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod. No, oy nawala. Wait. Napindot ko yung iba. 24 ito, uli. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. So, dapat hindi ka maging selfish. No? Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. No, kaya kung naka-feel ka ng parang nag-iisa ka, parang wala kang pasanin mo yan dahil yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Dapat paglabanan mo yan kasi siya nga nagpasa ng krus para sa iyo eh. Pinasan niya ang krus para sa iyo. Kaya nga sabi sa Matthew 11:27, kayo naman magpasan. Tapos na siya eh. So tayo naman, wag nating ibalik yung dati nating gusto ba na andyan yung mga kasama ko, kailangan mapasaya nila ako para hindi ako umalis. No, hindi ganun. No? Kasi sa mga panahon na ganyan, dyan mo makakausap ang Diyos. Kasi lalo mo siyang dapat kasi kinakailangan kasi ng silence, bro eh. Ito isa to sa sinabi ni Father kaganina dito sa homily niya na we need silence. Kasi nga ating Panginoong Jesucristo minsan nung tinanong siya, nung nilitis na siya, tinanong siya sa Mark 14:61, tinanong siya kung ikaw ba talaga ang hari? He say nothing. Hindi siya nagsabi. Sinagsalita. Diba? So sabi ng pari namin kaganina, kaya wag tayong puro na lang may gusto. We need silence. We need, sa ating buhay, kailangan nating magnilay. Pagnilayan natin, wag mong hanapin, bro, yung bagay na dati mong natamasa, na andyan palagi yung mga nag-akay sa iyo. Sabi mo pa sa akin, binigyan ka ng pera, binigyan ka ganito. Baka siguro sa isip mo, kahit man lang hindi nila ako makuno, wag ganun, hindi ganun ang way of Catholic thinking kasi tinuturuan tayo dito paano paano ka sa yung sarili between you and God ba? Paano mo i-communicate ang Diyos? Hindi dahil sa iba, kundi dahil sa panalangin. So, adig deep sa yung niyakap muli na pananampalataya. No, magsuri ka. Kaya nga sabi ko sa iyo, sabihin mo diyan sa parokya nyo, magpa-confirm ka para makumpirmahan ka, makumpilan ka. Kasi hindi mo nang compile kasi diyan bababa sa iyo ang ng ating ng banal na espiritu, bro Aris. Yes po.
Diyan mag-ano ang banal na espiritu sa diyan siya magti-take over sa buhay mo para lalo ka pang magliyab. Ngayon medyo ano ka pa, lukewarm. Tandaan mo ayaw ng Diyos ng lukewarm, no? In pahayag anong talata yun sa pahayag na kung hindi ka mainit at kung medyo malamig ka, iluluwa kita, sabi ng Diyos. So, kailangan painitin mo yan, no? You need to heat up your faith. Hindi dahil sa amin. Dahil sinabi ko na sa iyo, bro, ang nagdala sa iyo dito sa simbahan, hindi kami, ang Diyos. Di ba, binigyan na kita ng talata Apo. na may mga tupa akong wala sa kawan ko, dadalhin ko sila. No? Luke 10:16. O John 10:16. Dadalhin ko sila. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Hindi kami. Ginamit lang kami ng Diyos para paliwanagan ka. Ngayon, yung pagdala ng Diyos sa iyo, iiwanan mo na naman yun. No, so hindi ka sa amin magkukulang noon sa Diyos. Yun ang sinabi ni San Pedro kay Ananias at sa kanyang asawa nung nagsinungaling sila. Hindi kayo sa tao nagsinungaling, sa Diyos. Oo. Yan din pag yan ang ginagawin mo, hindi ka sa amin magkukulang, sa Diyos ka magkukulang, bro, kasi dinala ka na niya sa kawan niya eh. No? Ipakita ko sa iyo uli yung talata, no? Na ang pagbalik mo sa Katoliko hindi dahil sa amin. Diyos mismo nagdala sa iyo dito. Kasi salita niya to. Mayroon akong iba pang nawawala na naman, ba't ganito? Wait. John 10:16, no? Ito. Yan. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala sa kulungang ito. So ikaw isa ka doon kasi nawala ka eh. Kinakailangan sila ipasok ko. Pasok No? ko rin. Ipasok ko rin at pakikinggan naman nila ang aking tinig. So ano yung tinig niya? Ito yung binabasa natin, yung banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa pang pastol. Tapos, dinala ka na ng Diyos sa kawan niya, tapos iiwanan mo na naman siya dahil lang dyan sa selfishness mo na kailangan may mag-aruga sa iyo. Hindi ganun, kapatid. Wag mong iasa yung lahat ng oras mo sa amin. Ikaw din mismo kailangan mo makilala lalo ang Diyos by your own. No? Study your faith. Kapatid, andito lang kami para sa mga katanungan mo, bibigyan namin yan ng sagot, Bro Aris. Naway, bro, ang maano ko sa iyo panalangin. No? Panalangin na naway, yun ang maitutulong ko sa iyo ng mas lubos, ipapanalangin kita palagi, isasama kita sa panalangin na ma-strengthen ka para hindi ka tuluyang maano ni Satan, ma-deceive na naman, no? Ma-deceive ka na naman niya, baka bumalik ka pa doon, sabi nga ni Bro Jando, ano yun, Bro Jando? Ano yun? Biyerno. Yung mga born again? Nagtuturo ng kamalian. Oo. At saka- Huwag ka nang bumalik doon. At saka, bro, eto bro, ewan ko lang kung yung karanasan mo rin ba yon? Ganito yon. Kung ako'y nasa Seventh Day Adventist, libre palagi ang aking agahan, pananghalian, Tama. snacks, Legit. hapunan. Libre lahat yon. Legit. Legit. Nang ako'y humiwalay, nung nangyari sa akin, nagutom ako. Umayat ako. Kung nakita nyo yung debate ni Brother Wendell Talibong at saka ni John de la Peña, pinos pa yun ni Brother Wendell, di ba? Hanapin nyo saan si Jando rito. Sobrang payat ko. Bakit? Nagutom ako nung iniwan ko yung SDA. Hindi na ako pinapakain nila. So nagutom ako, nung ginawa ko, nag-drive ako ng pedicab, yung bike ba na may sidecar. Sidecar. Oh. At naranasan ko ring ma-hold up. Sa Osamis. Hindi naman ikaw yung hold up, bro. Ay, hindi naman. Kasi, sinumbong ko yung kayang kulampang yung yung mga nang-hold up sa akin. Ewan ko nung nangyari doon. So, ang nangyari, ngayon, naranasan ko ma-hold up. Tapos, nag-report pa ako noon. Ang naabutan ko doon sa DXDD, si Robert Castro. Tapos, nagpatulong ako, pero hindi ko naalala yata na tinulungan yata ako noon. Talagang hirap na hirap ako noon, bro. Naghuhugas pa ako noon. Talagang naghirap ako noong panahon yun. Sobrang payat, sobrang itim. Para na akong kalansay. So, mukha akong addict, sa totoo lang. Mukha na akong addict. Kaya hindi ako pinagkatiwalaan ni Edgar Laugan nung kami nagkita dahil sobrang payat ko, sobrang itim. Tapos talagang... Legit yan, kuya, yung libre pakain.
Sobrang, Legit yan, legit. talagang naghirap ako bro, Legit pero talaga yan. never sumagi sa isip ko na bumalik na lang Balikan. kaya ako. Never ko naisip yun kasi alam ko na ang pinagkaiba ng Katoliko sa born again. Tingnan nyo ha, pag Katoliko nagmisa, narinig nyo ba naninira ng ibang sekta na relihiyon? Hindi talaga. Hindi, di ba? Pero May mga kapag, pari pa nga bro dyan nagsasabi, bro dyan, may mga pari pa nga nagsasabi na wag nang pakialaman yan sila kung ano yung faith nila. Di ba? Ginagano Oo. pa nga eh. Respect na lang. sa Katoliko talagang ano ang turo kabanalan. Pero sila, born again ka, bisita ka doon. Tay, imbita ka namin na sa simbahan namin. Invite. Dahil lalaki ang inimbita, bakit ba magagandang babae ang sumasalubong pagpasok? Paing. Oh. Pag babae naman ang iniimbita, ang sasalubong naman mga pogi. Ba't ganun? No? Kasalubungin ka, shake hands. Naku, ang gaganda nila, ang gaganda. Tapos, front seat ka pa. Front seat ka. Oh, front seat ka, front seat. VIP. VIP ka. Tapos, ano ang mga lecture lahat? Atake lahat sa Katoliko. Wala kang magagawa dun sa gitna. O, ba't ganun? Hindi mo napansin yon? Legit yan. Legit yan. Oh, legit. Di ba? Totoo? Kaya, ako pa sa iyo, bro. No, wag ka nang bumalik doon. Ala na, kaya tiwalag na ako. Wag ka nang, wag mo nang Sana bro, wag kang yung kaya kita pinapaano uli ngayon, no? Pinatawag kay Bro Jando para ma-express mo yung gusto mong sabihin, kung bakit mo nasabi sa akin yun, kasi through text lang kasi yun. Gusto ko ma-express mo kung bakit mo sinabi sa akin yun. At ako din naman, para masabi ko rin sa iyo yung gusto kong sabihin sa iyo na hindi dahil sa amin para manatili ka dito. Hindi, dapat mag-focus ka bro sa Diyos. Mananatili ka dahil sa Diyos. Nakilala mo na sa, nakita mo na sa muli, hindi dahil sa amin bro. No? Yun, ilagay mo sa isip yan. Dapat Christ-centered tayo. Yes po. Always Christ-centered. Siya palagi ang nasa sa puso't isip natin. Hindi ang ibang tao na mananatili ako dito dahil sa taong ito. No. Dahil kay Kristo, yan ang ilagay mo sa isip mo. Mananatili ako dahil ito ang katawan ni Kristo. Ito ang simbahang itinatag niya. Ito ang kanyang babalikan at ililigtas. Kaya hindi ko ito hihiwalayan. Mawala na ang lahat ng tao. Wag lang ang simbahan ni Kristo. Ilagay mo sa Yes isip po, mo. amen. Ito, huling talata na lang no, bago tayo pupunta sa sa Zoom. Sige po. Huling talata na lang, 10:25 ni Mateo, sabi ganito. Ay, wait lang ha. Ito yung sabi sa Mateo 10:25. Huling talata na lang. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo, si Kristo ha, kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Tingnan nyo yung Katoliko, kung ano-ano nilang pinagbibintang nila. Babasahin ko itong isang comment dito from Rahim Sabidor de Asis. Sabi ni Rahim Sabidor de Asis, sabi ni Jesus, huwag pumatay ng tao. Pero Romano Katoliko, pinapatay mga pari na excommunicate. Ayan, Wala akong naalala na yung tatlong paring Gumburza, mga excommunicated yon. Wala. Si Padre Zamora, Ora. Padre Burgos, Go- Padre Gomez. Wala akong naalala na may record ng Pilipinas na excommunicated sila. Wala. At saka Bro Jando, yung mga tao sa Biblia na pinatay, hindi excommunicated yan, mga Katoliko yan. Oh. Hindi excommunicated yan. Oh, yung yung pinatay ng Roman Empire na Albigensian heresy. Albigensian heresy. Ano ba ang turo nila? Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Sino napapatay doon? Romanong gobyerno. Katoliko ba? Hindi. No? Sabi pa niya, kasama sa Vatican, dungeon for fetus. Tamo? Kaya kami mga Katoliko, kami pinagbibintangan ng kung ano-ano. Tingnan nyo. Wala. Larawan ng evidence. yung mga nagpapakunwaring alagad ng Diyos, kukuha ng rebulto sa Katoliko, babasagin nila. Pero yung rebulto ng Baphomet ng Satanista, hindi nila magawang paluin. Oh, Bakit kaya? bakit kaya?
Nakita na ba kayo ng born again na nagbasag ng larawan ng Buddha? Wala pa. Wala pa. Nagbasag ng larawan ng Feng Shui. May nakita ba kayong born again ganon? Wala pa. Wala. Bakit? Mga hipokrito yung mga yan. Pakunwari daw na utos ng Diyos. Minsan sinubukan ko yung si Alvin Sanchez eh. Sabi niya, nagbabasag kami ng imahe kasi utos siya ng Diyos. Alam mo, kapag ang Diyos nag-utos, pupuntahan mo yung imahe, babasagin mo. Pero ang sa kanya, isurrender mo sa akin yan, babasagin ko. Uy, hindi, puntahan mo yung Baphomet doon sa Amerika. Naka-display in public yun, ba't di mo paluin yun? Satanista yun. Oh, ba't di mo magawa? Bro Jando. Kasi takot. Takot. Yes, Bro Aris, okay no, sa susunod Yes. naman Bro Aris, bigyan na naman natin yung iba nating Sige po. kapatid. Okay no, at Sige po. bro, be strong. Oh. Always pray the Holy Rosary. Yan ang sagot sa mga pinagdadaanan Yes mo. Pray always the Holy Rosary. Kalingain mo ang kalinga ng Inang Birheng Maria. Mm. Yes Doon ka po. kumapit. Dapat po. Hindi Lahat, ka niya iiwanan. lahat ng atake ng born again sa Katoliko, itanong mo sa amin, sasagutin namin yun. Tandaan mo ha, yung Yan. atake nila dati, atake ko rin dati yun. Bro Jando, ibigyan na natin Sige sa ating pa. ibang kapatid, Bro Jando. Okay, thank you. Maraming salamat, Bro Aris. God bless you.